First time kong magpa-pick up sa JNT. Although, natry ko nang magpaano dati. Mag-return sa Shopee. Pero pumunta ako mismo sa JNT. This time, JNT yung pupunta sa akin papapick up. Andiyan yung Amerikano papadala ko sa pamangkin ni teacher sa Mindanao. Ito nga ba? Check ko. Nandito. Double check. Yep, nandito. Amerikana. So papadala to sa pamangkin niya sa Mindanao. Ngayon, sinet up ko sa JNT app pick upin dito. Sila nga naglagay anong oras mo gusto i-pick up dyan. So may option doon, isa sa option doon 9 to 10. 9 to 10. Di sinet up ko 9 to 10. So I make sure na andito ako sa time frame na yon. Pero wala naman dumating. So paano yun? So nag-google ako ng JNT saan malapit sa akin. Isang meron nilagay Marikina, which is Marcos Highway, kaya lang sa other side, sa pabalik. So ang plano ko ngayon is punta ako, sunduin ko muna si teacher. Pag wala na siyang iniisip na ibang lalakarin namin, doon ko na lang ihatid sa branch nila sa Marcos. Babaguhin ko na lang yung waybill. Kasing waybill ko pick up dito Although tumawag naman siya twice, tatanong lang siya nung paano papunta. Sabi niya mamaya. Pero tumawag siya mga 11 na Ito, may record ako sa phone ko. And I'm not gonna waste time calling him back kung hindi naman siya on the way dito, diba? So it's either he calls me back nang wala na ako. Well, if he calls me back, wala na ako. And then siya yung mag-a-adjust. Siya yung babalik pagbalik namin. Or mamaya pupunta ako sa pag okay sa schedule, i-drop off na lang namin sa doon sa sa Marcos Highway. Saka pala ng Marikina yon, Marcos Highway. Diyan sa may Chowking. Chowking ba dyan? But I'll find out later. Chowking daw Grabe, ang tagal nitong subdivision na to. Subdivision, itong building na to. Yan sa Sumulong at dyan sa may San Binildo. Tagal. Yun yung nag-iigib ng tubig kanina tatlong Wagner ng malaki. Kaya yung nagba-vibrate na yun. Nagba-vibrate Well, meron akong video na napanood kanina. Kasi nga sa IG ko, mga ganun yung mga video na nasa feed ko. Kaya i-share ko sa inyo. All about accidents and how to avoid if possible.
Kasi nga, we learn from others' mistakes, di ba? Para tayo mismo, ma-avoid natin. So, nag-park siya ng sasakyan. I can tell na hindi ka, ay, alam ko na. Teka, nag-park siya sa opposite side. Okay. Although, medyo nakatabi, medyo nakatabi. Pero, dun sa camera angle kasi, hindi kalakihan yung kalsada. Okay. So, meaning, kung may dadaan na sasakyan, iiwasan pa rin siya. And normal naman yun, di ba? Yung pag may nakapark sa street, maliit, iiwasan mo yung nakapark, di ba? And usually facing, kagaya nitong naka-hazard na yan. Oh, well, maluwag ang kalsadang sumulong. Pero imaginein mo, two-way lang to, tapos ganun lang yung kalsada. So iiwasan mo talaga. Teka. So iiwasan mo talaga. It so happen, so nakapark siya, medyo nakatabi. So happen na yung parating na sasakyan, sobrang tulin. And dalawa yung parating na sasakyan, parang naghahabulan nga eh. Inabot ngayon yung yung nakapark. And unfortunately, yung isang pasahero, although wise yung ginawa niya, pagbaba niya, dun siya sa likod dumaan. And nevertheless, pagsalpok ng ng dalawang kotse magkasunod doon sa harapan ng kasi nga siya opposite side siya ng park eh. Pagsalpok ng kotse, napailalim siya ng kotse nila. Pailalim siya. And talagang lumipat ng lugar yung kotse. Tapos yung sumalpok, tumilapong kung saan man tumilapong kasi wala na sa camera eh. Anong lesson pwede mapulot doon? Well, as much as possible, avoid parking doon sa opposite side. Kung wala kang choice, I'm sure there's always a choice eh. Kahit medyo malayo. Baka naman pwedeng pumasok doon sa bahay, diba? Total, bibisita ka naman sa bahay, ganyan. There's always a good possibility na na makapark sa lugar na na hindi ka tumbok. Kasi ako, guilty ako nung pumarada kami, nung bumisita kami sa uncle ni teacher. Corner yung niya, tumbok na corner yung pwesto ng tindahan. Siya, parang gotohan, parang parisan, ganyan. Magandang parisan. Tapos nung nagtatanong ako saan pwede pumark, kasi tinuro ko yung medyo safe na lugar, bakanting lote. Sabi ko, pwede po dito. Sabi, hindi, dito para kita niyo yung motor niyo. Gumanon siya sa well, I'm going to assume na yun ang safe na lugar kasi doon ako tinuro. Pero after seeing the video at pag may humahagibis dun from the street at tumumbok sa tindahan niya, sa pwesto niya, unang-una tatamaan yung motor. Ganon. Kaya parking, whether may tao wala, put it in a place na hindi siya Teka, focus tayo, nakago eh. 71. Yung buti na lang kakaliwa ito. Put it in a place na hindi siya madadali ng mga dumadaang sasakyan, lalo na yung mabibilis na sasakyan. Kasi nga in her case, dalawang magkasunod na napakatulin para sa small street na yon, para siya lang naghahabulan. Bumangga na, lumipad pa rin yung bumangga eh. Yung binangga, lumipad pa rin. Yung binangga, na-dislodge yung pwesto ng kotse about a meter away, 2 to 3 meters away. Sipin mo ganun kalakas yung impact. Kaya nga napailalim yung babae na dumaan sa likod.
Ganda ng motor niya. Ilang cc kaya yun? Alam ko yung ganyan dirt bike up to 350 yan eh. Yun ang ano, pinakamalaki, 350. Kasi pag lumagpas mo doon, mabigat na. Masyadong dumikit sa akin, Brad. Sige, gusto mong ano dumikit? O yan, yan. Mauna ka na. See? Nakadikit ka lang for no reason. Iwasan nyo yun. Pag yung ano, ganito, maluwag-luwag oh. Tapos yung sasakyan sa likod mo, halos halikan ka na sa puwet. Paunahin mo na. Diba? Paunahin mo na. Either bilisan mo or paunahin mo. I would suggest paunahin mo. Kasi wag kang magpapapressure na bibilisan ko kasi nasa likod ko mabilis. No. Meron namang takdang speed dito eh. Hindi ka naman tumatakbo ng 10 kilometers per day eh. Anyways, dito na ako sa kabilang side. Wala pa ako nakikita na 60 kph. Isa sumulo nakita ko 60. Pero sa bungad, ito pa rin siya, iba na. $8,522, tandaan ko yan. Si pinauna ko na to eh, bakit nandito na naman? Isa naman ganito. Nasa second, ito very ano to, very common to. Yung motor nasa outer lane, pinakamalayong lane, right side. Yung kotse, highway to tollway to Yung kotse nasa second to the outer lane. Okay. Yung kotse pumihit ng nakakita siguro ng gasolinahan, baka may kasama siya, oy gasolinahan, ganyan. Pumihit bigla ng pakanan, ganyan, pumihit bigla. Well, unfortunately, matutulin nga sila, tollway eh. Fortunately, yung motor na nasa pinaka outer lane, farthest lane sa kanan, matulin eh, syempre tollway eh. Pagpihit ng kotse na walang signal, sumalpok sa kanyang motor. Sabi ko sa'yo, hindi talaga hindi mabubuhay yung ano yan. Kung mabuhay pa yan, napakaraming ano na yan, buto na kailangan i-reconstruct doon. Ganong aksidente. Tollway ba naman, sumalpok ka sa kotse. So kitang-kita sa CCTV doon sa tollway na hindi simignal yung kotse, tsaka bigla siyang kumanan. Hindi man lang tumingin sa likod, diba? Parang nakakita, oy gasolinahan, pak, liko. Eh may motor, pak, sapul siya sa nguso. Yung mga gas station naman yan, matataas ang ano yan eh, karatulan yan, malayo pa lang makikita mo na. So there's no reason for you to say na, ay bigla akong nakita. Kung naghahanap ka ng gas station, doon ka sa pinakakanan, di ba? Pero may buhay tuloy na nadamay dahil sa ganong reckless. Ano yan? Ang kaso nun, homicide.
due to reckless imprudence. Homicide yun kasi nakapatay ka eh. Damage to property. Mga ganong kaso. Mercedes-Benz Lorimer Lorimer pangalan yun. Plate number niya mukhang ano ah. Bakit 6 digits? 6 ano pa yung characters? Bago yung Mercedes niya tapos luma yung plate number. Tulad niyan. Yeah, although in fairness sa kanya, meron truck na umaano. Pero kahit na nanggaling siya sa second lane eh. Diba? Yun ang ibig kong sabihin. Paano kung humahagibis kaming dalawa ng motor? Diba? Nataon lang na may umaatras. Paano kung wala at gumihit siyang ganun? Yun ang mga ibig kong sabihin. Parang ganun yung sitwasyon sa video na nakita ko. Hindi mo rin mabiblame yung motorsiklo kasi nasa tollway siya. Siguro meron lang akong masasabi doon, bakit siya napakatuli ng motor. Well, tollway 80 kilometers ang minimum. So kung 80 kilometers siya, pasok siya, diba? And malamang nag-iingat siya kasi nasa outer lane siya eh. Pero tas ganun pa nangyari. There's no way na malalaman niya na nakakanan kasi walang signal eh. Nakakanan yung kotse. Kaya masarap ulamin. Ulamin mamaya. Ayoko ng adobo. Kung ako gusto ko ng kalderetang manok. Ako tatanungin. Ang galing ni Bunso, IT kasi yun eh. Yung computer nila na inaiwan sa bahay, pinakonek ko sa TV. Para yung mga movie na sinasabi nila na online, na wala sa Netflix. Teka, focus tayo ah. Kabait naman ay pinagbigyan ako, thank you to you. Okay, as I was saying, yung movie na sinasabi nila na wala sa Netflix, mapapanood ko na. Tapos sa big TV ko pa mapapanood. Ngayon, problema lang kasi sa mga ganong online movie, daming ads. Siguro makaklik ka ng mga 30 ads bago mo ma-play. Pag nag-pause ka pa, pag play mo, ads na naman, ganyan. Tapos sabi niya, meron akong pwedeng gawin diyan para walang ads. Ginawa niya, galing. Pero sa Opera siya nag-ayos. Galing, di ba?
Anong oras na? 12. 12, ano? Makita, 12 o'clock. Natin, baka makachamba ako sa left turn dito. Splitting. Ito na yata yun eh. Baka dyan siya. Ah, hindi. Isa pa. Ayan, siksikan, no? Try nga natin dito. Baka sakali. Pasok na tayo. Kasi kapag nag-go doon, mauubos yung sasakyan. Papasukin tayo. So habang gumagalaw yun, that means hindi pa go. Nakikita niyo yung mancha doon sa ano ko, sa wind visor. Yan yung scotch tape ng ano eh, ng plastic nito from factory, from casa. Hindi ko siya tinanggal ng matagal. Kasi nga may secret kami doon sa ano sa casa about resibo. Nung goods na, saka ko lang tinanggal. Kaya lang, kahit anong gawin ko, sabon, mantika, kahit anong gawin ko, hindi siya matanggal. Dahil ko ng mga produktong tinatry. Actually, may isang produkto na try na lalong nagasgas eh, kaya tinigilan ko na. Nibukan ko pa nga yan ng bully, yung ang tawag nun, rubbing compound eh. Yun, lalong nagasgas. Bukan ko ng pampakintab, ayaw pa rin. Bukan ko ng oil, ayaw pa rin. Kaya suggestion nga sa akin ni Kiel, palitan ko na lang daw ng dark. Yan ko naman ng dark. Kasi nakakatulong pa rin yan eh. Especially ganyan ang position ng windshield ko. O di nabawasan na yung ano ko, mga vision ko, lalo na sa lubak, ganyan. Pagpipina ako, ganyan. Pag ginawa akong dark yan, maobliga akong isagad dyan palapat. Ba? Para kahit pa paano hindi ma-obstruct yung vision ko. Mahaba kasi itong ano eh, Honda eh. Unlike sa mga, itong ADB, unlike sa Click, sa Keso, mahaba to eh. Kaya ano, yung vision mo sa harap, sa bungad, pag may pipinahan ka, kailangan clear. Ayan.
kung makakita sa Shopee ng ano, basta free shipping. Yung ano, yung water bottle na pwede kong ikabit dito para doon isusuksok yung ano, speaker. Speaker kasi namin ano eh, sinusuksok ko dito sa bag. Meron bag na pang manibela. Kaya lang ano siya, sobrang water resistant niya. Doble-doble yung foam, yung ano, namamafold na yung sound. Eh maganda yun, malakas yun eh pag ano, pag open air. Galing oh, walang tingin-tingin oh.